Ang Lingayen o Bayan ng Lingayen sa Pangasinan ay isang first class na munisipalidad at kabisera ng lalawigan ng Pangasinan. Bukod sa pagiging kabisera, ang Lingayen ay isang estratehikong lugar mula pa noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa ating anti-criminality program po, ang ginawa po natin, ang bayan po kasi ng Lingayen ay binubuo ng 32 barangay. So, we created a sector dividing this barangay, sector 1, 2, and 3. And then, yung mobility natin as a part of the program of our new CPNP, Police General Marbil, yung mobilization po, each sector divided doon sa ating tatlong mobile vehicle who caters and address the pangangailangan ng ating community at ng barangay po. Maliban doon, meron po tayong tactical motorcycle riding unit na umaantabay din po para sa traffic natin. As far as our crime volume compared to previous year, malaki po ang ipinaba niya talaga. As I look on our data, from 75, naging 55 yung ating crime volume from January to present po. So there's a big increase because of this program that we are adopting right now. Based po sa statistics natin sa census, we have a 114,000 population ang Lingayen po. And we had a number of 66 personnel. If we will count it, we will have a total of 1 policeman for every 1,600 constituent po. Yun po ang ating police to population ratio. Pero ito naman ma'am, makakukonsider natin siyang bumaba kasi we have force multipliers. Yung mga force multiplier po natin, ito yung mga CBO, yung mga civic society organization like yung Guardians and other civic society organization who are very helpful in maintaining our peace and order. Kooperasyon at pagtutulungan ng Lingayen Police Station at kanilang LGU at mga mamamayan ang isa sa mga susi ng kanilang maayos na pamayanan. Ang ginagawa po natin, unang-una po yung ating mga force multiplier. We conducted training and seminars for them to be aware, knowing the fact that out of the 32 barangays, we have a total of 22 newly elected officials and new CBOs. So, kailangan natin silang turuan, kailangan natin silang i-educate doon sa mga laws natin. Ito po yung ginawa nating At maganda naman po ang ating report sa community. Ang programa po kasi natin simula itong tayo naupo, yung change po, yung aking programa po. It is an acronym which stands for C, commitment. We commit our man, our personnel, and both logistical na alinsunod din sa programa ng ating CPNP na yung mobile will not be used as a personal vehicle of even the chief of police. It will be purely utilized for the needs of the community. And then yung HA po, harmony. Ito po yung reinforcement cooperation with the community. We make sure that we have a harmonious relationship with the local chief executive, our Honorable Mayor Leopoldo N. Batawil, and especially sa Sangguniang Bayan po, sa mga councilors and the 32 newly elected barangay official, yung harmony po. Yung N naman po, ito yung neighborhood partnership po, yung ating police community relation, visit schools, barangay, and other sectors para yung neighborhood po natin, maging aware din sila doon sa mga different trends of criminality like sa cyber po. Nang sa ganun, hindi sila maging biktima. Yung G po, God Center. Ito yung ating vision naman sa PNP, ito po ba? Yung God Almighty, palagi po nating inuuna yun. Yung E, ng change po is enforcement. At natutuwa po tayo dahil ang ating pong mayor ay talagang kapag may huli po, talagang hindi uso dito yung harbor, hindi uso dito yung ahanin yung kaso. Pag huli talagang pinapile natin yung kaso. We enforce the law, without fear or favor. And then lastly po, yung ating S,
yung support. We need the support not only of the local chief executive, the Sangguniang, but also the support of the community. Palagi po natin ipinapaliwanag sa kanila that the security, no, must always start from their home, from their self. Kasi po ang pulis po, no, although 24/7 tayo, ay umiikot po tayo at may mga instances na sa pag-ikot natin sa ibang lugar, may mga isolated cases po, but these are all cleared and solved sa ating pong police station. Yung mga pulis naman po natin nun, primarily, palagi nating sinasabi during ating PICE, Police Information Continuing Education, na dapat tayo yung maging una, no, kasi sa programa ng ating provincial director, first, no, dapat po yung letter F, nararamdaman tayo, no. Unang-una, sa loob ng bahay natin, no, sa loob ng station. Dapat po, ang turingan natin dyan, magkakapatid, at hindi tayo naghihilaan bilang mga pulis, no. We support each other po. And then ito nga po sa community, dapat nararamdaman tayo. Hindi lamang po ng community, no, in-emphasize din po kasi natin provincial director, dapat maramdaman din tayo ng mga kriminal. Nang sa ganun, they don't have any chance of opportunity for their illegal activities. Generally peaceful ang Lingayen, subalit kahit saan mang lugar, may ilang problema ng lipunan. Ilang sospek sa pangahalay at iligal na droga ang nadakip ng Lingayen Police. Siguro masasabi natin one of the yet isolated case yung insidente na kung saan merong isang babae na namatay at pinagsamantalahan, no? Yung kung gaano po kabilis ang ating response, although ito'y nakakalungkot na insidente, pero within a span of 24 hours po na-aresto natin yung suspect, no? Nabigay natin yung hustisya doon sa biktima, sa enforcement natin ng lupon, no? Hindi po natin papayagan, no, na ang isang tao ay gumawa ng krimen na hindi niya pagdudusa, no, hindi niya sasagutin sa batas po. Ngayon po ay siya na ilipat na sa provincial jail. Kaya sa enforcement po natin, masasabi natin we strictly enforce the law. And ang maganda po kasi diyan talaga na yung mga local officials natin, they are very supportive, no? Na hindi tatawag na, oy, hepe, pwede bang ma-arbor natin to? Wala pong ganyan sa Lingayen po, no? Strictly enforced po ang ating law dito, ma'am. Masasabi natin na ang Lingayen is as far as drug is not rampant po kasi it is one of the municipality who was declared drug-free, no? Way back 2017. And all the 32 barangays are drug-free, no? Meron pong bumabalik na nahuhuli natin, no? Hindi ibig sabihin na kapag nag-file ka ng probation o nag-plead guilty ka, paglabas mo, you can go back to your old job na magbebenta ko. Hindi po, kasi monitor pa rin natin sila, man. And recently nga po, meron nga po tayong accomplishment sa drugs po. Well, from January po, no, we have a total of all in all na lang, from January to May, we have a total of 17 operations, ma'am, against anti-illegal drugs, and with a total number of 29 arrested person. Among the drugs that we confiscated, yung pong methamphetamine hydrochloride, or locally known as shabu, with a total weight of 10.0156 grams. Ito po yung ating accomplishment sa drugs. So, we have a total of 10.0156 na grams na confiscated na shabu po, no? Masasabi naman natin na mababa po yung bilang ng droga na dumarating dito. So, we can consider na safe pa rin po ang ating mamamayan when it comes to drugs in Lingayen po. Tried and tested na ang magandang samahan at suportahan ng Lingayen Police Station sa kanilang local government unit. Kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos at tagumpay. Well, yes. Ako po ay nagagalak na makapanayam niyo ako bilang local chief executive ng Lingayen, the capital town of this great province of Pangasinan. At bilang second termer na mayor ng Lingayen,
Ako po ay laging nakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisan na kung saan ay napakalaki ng kanilang serbisyo para sa ating kapayapaan. At dahil dyan ay open po ang aking tanggapan sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng mga program of action ng ating mga kapulisan para sa ating mga constituents. At ipinamahagi ko yung aking karanasan nung ako ay nasa Philippine National Police pa, na kung saan ay naging matagumpay sa aking panunungkulan bilang dating congressman na nakapag-serve ng 3 terms, bali 9 years lahat yun. At ngayon ay second termer mayor. So, almost 6 years na rin, ano? So, ang aking pong karanasan sa Directorate for Police Community Relations and the same time as spokesperson ng mga nakaraang Chief PNP ay tungkol po sa aking pamumuno sa directorial staff na involved sa community relations, involved sa community organizing, community mobilization, and promotion of the plans and programs of the Philippine National Police. At I went down to the basics by way of implementing yung natutunan ko. Nung ako ay tumakbo for the first time as congressman, ang sabi ko, I have always been advocating for our policemen to be seen, to be felt, and to be experienced positively. Gone are the days immediately after when we launched this kind of project, no, nationwide, no, particularly in Metro Manila, where I became a regional director thereafter. No? But even before that, I have always advocated for the policeman to be seen positively, to be felt positively, and to be experienced positively. How can he be experienced positively? Pagka sumigaw ng mamang pulis, aling pulis, magnanakaw. Pag sinabing ganon, kaagad yung he runs after that culprit, nahuli niya yung magnanakaw, and he was positively identified by the complainant, and he properly files the case in court and convicted. So that is how the policeman can be seen positively, felt positively, and experienced positively. So, to this date, I'm happy to say na your policeman is one outfit that you can be proud of. Siguro through the years, and even before, it's just that siguro some commanders were not conscious. They have also their plan of action, but they were not conscious about these little basic things that they should be particular of na ang taong bayan nakikita, di ba? So I'm very happy with the evolution of our policemen, and we can be proud of them. That they're very professional, they're very dynamic, and they're very responsive. Ang pasasalamat at panawagan ni Police Lieutenant Colonel Vicente P. Castor Jr., Officer in Charge, Lingayen Police Station sa ating mga kababayan, higit sa mga taga-Lingayen, bilang inyong pulis at your service. Masasabi po natin, no, yung mga gusto pong dumulog sa ating opisina, mismong opisina po ng inyong hepe po, no, ng inyong officer in charge ay 24/7 po na open po ito. Sa katunayan po, bumababa po mismo tayo sa mga barangay para makausap natin ang ating mga constituent. Doon naman po sa nagbabalak na gumawa ng kanilang mga illegal na activity, ay kami po ay hindi matutulog at hindi namin papayagan na ang mga ganitong aktibidades ay gawin nyo sa Lingayen po. Knowing that Lingayen is the capital town ng Pangasinan at sentro po ito ng kalakaran, kami po ay 24/7 na nakabantay at para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Nagpapasalamat po tayo, no, sa ating local chief executive, Honorable Mayor Leopoldo N. Batawil, sa lahat ng suportang ibinibigay niya po sa ating kapulisan, sa bagong radio,
sa patuloy na pagbibigay ng suporta sa kapulisan po natin. Nagpapasalamat po tayo at talaga pong ito yung nagbibigay lakas sa amin para ipagpatuloy namin yung aming trabaho bilang pulis. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Vicente P. Castor Jr., ang hepe po ng Lingayen Municipal Police Station. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.